106.7 Energy FM. Same, pero iba. Kapiling mo pa rin na nag-iisang chicks ng radyo. Ako yon, si Gandang Kara. It's my birthday. Because I'm wearing red. Yes, kapag naka-red ka talaga, no, ang sasabihin agad nila, oy, birthday mo, te, ba't ka naka-red? Wala lang, di ba? Yung red daw ay ano yan, kulay ng pag-ibig, pagmamahalan. Kumbaga, extreme ang ibig sabihin ng red. Pero eto na nga, kumusta naman ang extreme emotions mo ngayong araw na ito? Yung tipong galit na galit ka, sad na sad ka, diba? Pero masarap sana yung extreme na emotions na sobra-sobra yung kaligayahan. No? Pero sabi naman nila, wag ka. Kapag sobra daw ang emosyon ng kaligayahan, may kapalit daw. Wag naman sana, diba? Syempre gusto natin laging happy. Pero dahil hindi ganun ang mundo, minsan happy, minsan sad, kailangan mo nalang tanggapin yung araw-araw na emosyon na hindi laging masaya, hindi rin naman laging malungkot. Diba? So, smile ka kahit konti lang, diba? Sana yung extreme emotions mo na galit ngayon mapalitan ng kaligayahan. I wish you well, Pangga. Kung ano man ang pinanggagalingan ng extreme emotions mo ngayon, ako, itatawid natin yan. Andito naman ako for you, Nax. Oras natin 1:31 at live na live po tayo ngayon. Yes, on Facebook. Hanapin mo lang Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara. That's DJ Space K-A-R-A. At please, paki-like and share ang ating live para masaya po tayong lahat. Hello po sa lahat na mga kakapasok lang dito. Happy Wednesday, everybody. Munti ko pa makalimutan na Wednesday na pala ngayon. Akala ko Tuesday pa rin. Alam mo yun, nakakalimot ka na ng mga araw-araw na dates. Sana makalimutan natin lahat na masasaklap. Di ba? Ganun talaga eh. Mahirap makalimot. Pero pag nagtuloy-tuloy naman yan, mafe-feel mo na, hay, sa wakas, nakaget over din ako sa mga bagay-bagay na nagpapabigat sa akin. At sana nga, makaget over ka talaga. Hello po sa lahat ng mga nanonood. Ay, pa-shoutout daw kay Hazel Vereynato. Hello po at sa lahat ng mga bagong viewers natin at mga old viewers. Tawag natin siya ay parang loyalty awardee. Yes. Yung mga mula noon at saka hanggang ngayon. Ayan. Hello po sa inyong lahat. Ito pa, advance happy birthday naman po sa akin. March 12 po, DJ Kara. Ayan. Advance sa'yo, Hana May Guevara. Kumusta ka dyan? Sana okay ka. Enjoy your special day. Pero eto muna sa lahat ng mga nakikinig ngayon at kakatapos ng kumain ng lunch, tapos nagkakape. Uy, okay yan kasi after kumain, kapag nagkakape ka, medyo natutunawan ka din. Kaya sa mga coffee lovers out there, pumili kayo ng dapat at karapat-dapat na kape. Walang iba kundi MX3 Coffee Mix. Dahil, kung bakit, meron po itong high source of vitamin C at calcium. Yes, meron ding antioxidant benefits at cholesterol free. Ito rin po ay low acid coffee na may low calorie sweetener na sucralose. Ito yung hindi nakakapagpataas ng blood sugar levels natin and blood pressure. At para makasiguradong tunay, natural at original na MX3 ang inyong mabibili, siguraduhin lamang po na sa mga leading drugstores kayo bibili. For any inquiries, visit their website, mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. Yes, yo! I hope you're all enjoying your siesta time. Gising-gising na muna! Gumising ka na muna dyan. Sana magising ka. Lakasan mo palalo ang radyo mo para magising ka. Kasi ito yung mga nakakaantok talaga na oras. Pero ito na nga, ang hinihintay nating lahat, ang ating story. Ngayong araw na ito, naku, panibagong story na naman ang makakarelate ka or kukurot sa mga puso natin. Dito lang yan sa Sincerely, Kara. Sa magkakapatid, kung minsan hindi maiiwasan ng selusan, inggitan,
May mga mabababaw na bagay at meron din namang malalalim na ugat kung bakit nagkakaroon ng inggitan. At kadalasan ang naiipit ay ang mga magulang. Ano nga ba ang dapat gawin ng mga magulang kapag meron silang mga anak na ganito? Ito ang story ni Mitch na inggit at nagsiselo sa kanyang kapatid. Dahil lahat ng atensyon nasa kapatid niya. At di niya maintindihan kung bakit ganun. Hanggang sa natuklasan niya na ang ate Jasmine niya ay ampun lang. Lalo siyang nagtampo dahil bakit ngayon niya lang nalaman. At nung nalaman na niya, lalo siyang nagselos dahil bakit ganun pa rin yung atensyon na binibigay sa kapatid niya kesa sa kanya. Kahit siya naman ang totoong anak. Ano nga kaya ang totoong nararamdaman ni Mitch? Let's hear it straight from the heart of our sender for today. Hello po, DJ Kara. Ako po si Mitch, 20 years old, at nakatira po sa Taytay, Rizal. Gusto ko pong i-share sa inyo ito pong tinatago ko pong nararamdaman tungkol po sa aking kapatid. Dahil kung paano ko po ang naramdaman, nainanggawan po ako ng kapatid ko ng pwesto sa pamilya namin. Bata pa lamang po ako, DJ Kara, ay mataas na po ang paghanga ko sa aking panganay na kapatid na kung tawagin ko po ay si Ate Jasmine. Swerte nga po ako na naging kapatid ko siya dahil bukod sa maganda, mabait na, matalino pa. Alam mo po, DJ Kara, lagi po siyang kasama sa honors list at active student leader pa. Kaya proud na proud po ang aming magulang sa kanya. Lagi siyang binibili ng parents namin, DJ Kara, ng mga kung anong gusto niyang bilhin. Dahil lagi naman po sinasabi ng magulang ko na deserve niya naman po ito. Na ito daw po yung gift niya sa mga achievements po niya. Kaya minsan, kahit alam kong mali, hindi ko po maitatangkin na iinggit po ako sa kanya. Pero may inamin po sa akin ang pamilya ko, DJ Kara. Nabigla po ako nung sabihin po nila na hindi ko po pala tunay na kapatid si Ate Jasmine. Kahit si Ate Jasmine ay alam po niya na ampun lang po siya ng magulang namin, DJ Kara. Tipong ako lang po pala ang walang alam sa pamilya po namin. Nagtampo po ako sa kanila, DJ Kara, dahil hindi po agad nila sinabi sa akin kung ano yung totoo. Pero wala naman na po akong magagawa eh. Dahil sabi ng papa ko, yun daw po yung mas makakabuti sa amin. Na hindi ko daw po malaman kung ano yung totoo. Siguro nga po, DJ Kara, kaya nga po hindi po nila sinabi sa akin kasi makakaramdam po talaga ako ng inggit. Pero yun nga po, buong akala ko na siya yung totoong kapatid ko. Nakakaramdam na ako ng inggit eh. Paano pa kaya nung nalaman ko na ampon lang po pala siya? Patuloy nga po na mas lumaki ang atensyon na nakukuha ng kapatid ko kaysa sa akin, DJ Kara. Na isasantabi na po ako ng magulang ko. Ang inggit na nararamdaman ko para sa kapatid ko ay napalitan na ng galit, DJ Kara. May mga gusto rin po ako pero di nila mapigay dahil kailangan ko raw pong munang mag-excel sa school bago ko makuha yun. Pero pagdating kay ate, para ang dali-dali lang nilang ibigay. Kinwestiyon ko rin kung bakit mas lamang ang ate ko, DJ Kara eh. Ako naman ang tunay na anak. Ako naman yung kadugo. Bakit ba mas favorite nila yung kapatid ko kaysa sa akin? Bakit gusto nila yung ampon na yun, DJ Kara? Kinagalingan ko naman po sa school ko eh. Pero bakit hindi po nila nakikita yun? Napaka-unfair naman po ng magulang ko, DJ Kara. Opo, inaamin ko na pinapakain po nila ako. Binibihisan. Pero kumpara sa ibinigay nila na pagmamahal sa kapatid ko, kulang na kulang po yung natatanggap ko, DJ Kare. Sobrang nasasaktan po ako dahil yun po yung pinapakita sa akin ng magulang ko.
na parang ako pa yung ampon kesa sa kapatid ko. Sa ngayon, DJ Kara, hindi ko na po alam yung gagawin ko at hindi ko na po alam kung ano yung mararamdaman ko sa kanila. Minsan napapaisip na lang po ako na sana ako na lang yung ampon. Para pagdating ng araw, makakaalis na rin po sana ako ng bahay. Kaso hindi eh. Sobrang hirap ng kalagayan ko, DJ Kara. Paano ko po ba ito malalagpasan? Nako, paano mo nga ba malalagpasan ang inggit o selos? Actually, magkaiba yun eh. Ang selos, medyo mild pa yun eh. Pero yung inggit, nakakamatay yun. Diba? Kapag yun ay naramdaman natin. At hirap pigilan yan ha. Pero magbasa muna tayo ng ilan sa mga comments. Si Tita Cora kasi nagpapatawa sa harap ko. Kaya ako, baka sabihin natatawa ako sa story ha. Ang ganda kasi ng ano niya ngayon, ng hair niya. So anyways, back to the story. Ayan, pwede po kayo mag-comment sa ating live video. Yes, live po tayo ngayon sa Facebook. Hanapin mo lang Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara. That's DJ Space K-A-R-A. Ano nga ba ang masasabi niyo sa story ni Mitch na natuklasan niya na hindi pala niya totoong kapatid yung kinaiinggitan niya, si Ate Jasmine niya. So lalong namutawi sa kanya na, shucks, ba't ganun? Ako pa pala yung tunay na anak. Tapos for the longest time, lagi na lang siya. Parang ganon. Ako, eto makaka-relate dito ang lahat ng mga magkakapatid na may issue. At nakakalungkot yan pag magkakapatid kayo pero may issue kayo. Diba? Anyways, sabi dito, masakit mang malaman ang katotohanan na ampon lang ang ate mo, tanggapin mo na lang kasi minahal siya at tinuring na tunay na anak ng magulang mo. Walang magulang ang naghangad ng masama para sa anak nila. Huwag kang mainggit sa ate mo. Isipin mo tunay mo siyang kapatid. At iisang dugo ang dumadaloy sa inyo. Kausapin mo ng masinsinan ng magulang mo. Sabihin mo sa kanila ang totoong feelings mo sa kanila. Huwag mong pigilan ang nararamdaman mo. Sabi to ni Ate Rhea. Eto, sabi pa dito. Hi Ate Kara, dati po talagang hindi kami okay ng sister ko. Marami na rin po kaming issues at marami ding mga inggitan sa aming dalawa. Until nagkasakit po ang ate ko at na-realize ko na blood is still thicker than water. Ako po nag-alaga sa kanya sa ospital at dun po nag-start na maging okay kami. So sweet naman ito. Sabi ni Anika, eto pa, naku masama po ang sakit na inggit, nakakamatayan. Sabi naman ni Mami Rosie. Sabi pa dito, Mitch, it's natural to be jealous but don't dwell on it. Even you're not blood related to your sisters. Magsumikap ka gaya ng pag-strive ng kapatid mo. Huwag mong isipin ang inggit and don't compare yourself sa ate mo. Gawin mong inspiration ang nararamdaman mo para hindi ka mag-self-pity. It's true. Sabi naman to ni Ate Arlene. Nako. Pag may comparison, mahirap talaga yan. Kaya dapat walang comparison eh. Hindi magandang ugali ang pagkainggit. Sana maging grateful ka na lang kahit ganun ang sitwasyon mo. Tanggapin mo na lang. Sabi naman to ni Sheila. Hindi maganda talaga ang inggit. O eto pa. Huwag kang madamot. Pasalamat ka nga sa totoong magulang mo, kasama mo. Samantalang siya, wala yung totoong magulang niya. Mahalin mo na lang siya. Mas magiging magaan ang nararamdaman mo. Sabi ni Krisa Sara. Alam niyo may point yung sinabi niya na pasalamat ka nga ikaw kasama mo yung totoong magulang mo na kadugo mo. Yung ate mo, 'di ba? Parang may kulang sa pagkatao niya. 'Di ba? Eto pa. Mahirap ang inggit kasi yan ang daan, ng pagkakasira sa pamilya. I couldn't agree more. Sabi naman to ni Marlene Anthony. Mitch, mag-pray ka na mawala ang galit sa puso mo. Magkapatid kayo, magkaduguman or hindi. Sabi naman ni Rodely. Magkapatid kayo, magkaduguman o hindi. And alam mo, Mitch, mahirap po talagang gamutin ang inggit, sa totoo lang. Hirap niyan, 'di ba? Kasi nga sinasabi na there's no cure to insecure. Totoo 'yan. Ikaw lang ang makakagamot sa sarili mo. Wala nang iba. Kasi ikaw yung nakaramdam niyan eh, 'di ba? Sobrang hirap gamutin ng inggit. Sa magkakaibigan,
magkakatrabaho, magkakapatid. At mas masakit kapag ang magkakapatid ang nagkakainggitan kasi magkakadugo kayo eh. Para saan pa at iisang dugo ang dumadaloy sa inyo kung mag-iinggitan lang kayo? Diba? Ipagdasal mo na magamot ka kasi mahirap yan eh. It's a struggle sa sarili mo na hindi mo alam paano ba, saan ba ako magsa-start, ano ba yung dapat kong maramdaman. Kaya kailangan mo din ng tulong ng mga magulang mo. Sabihin mo sa mga magulang mo ang nararamdaman mo para gets nila. At para gets mo din kapag in-explain nila sa'yo na ito kasi yung dahilan kung bakit ganyan. Kasi kung minsan ang mga magulang, nagbibigay sila ng mas maraming pangunawa sa isang anak na mas naiisip nila na mas kulang to eh. Kaya dito ko ibibigay. Kasi mas hindi kaya nito eh. Pero itong isa, strong to eh. Alam naming strong to. Kaya kaya nitong tumayo. At kadalasan, hindi na naiisip ng mga magulang na meron pa rin hinahanap-hanap itong strong independent woman na to. Diba? So kailangan sabihin mo rin sa kanila yung nafe-feel mo para maintindihan nila at para magamot nila. Kasi kung magpapatuloy yung inggit sa puso mo, walang mararating yan, sinasabi ko sa iyo. Walang mararating ang inggit na nararamdaman natin sa puso. Bagkus, mas nakakasira pa yan ng damdamin, ng buong pagkatao. Kaya kailangan mo ng antibiotic. Yahoo! Antibiotic? Hindi, nag-joke lang ako. Kailangan mo ng antibiotic na i-inject para mawala yung inggit. Kayo naman pinapatawa mo lang kayo. Diba? Kasi may sumasabat dito, mamaya ka na. Hindi kasi hindi mo alam kung anong gamot eh. Ang antibiotic dyan, help yourself and talk to your parents. And pray to God na sana paano ko po ba to i-overcome? Baka minsan kailangan mo ding kausapin ang kapatid mo kasi baka hindi lang kayo nagkakaintindihan. Hindi mo rin siya ganun kakilala. Diba? Ang sarap kaya na may kapatid na kasundo mo. Kasi pagtandaan nyo, pag wala ng mga magulang nyo, kayong dalawa magkasama sa buhay. Kaya ngayon pa lang ayusin nyo ang samahan nyong dalawa. Diba? Envy of others is always a reflection of something we feel about themselves. So, nagre-reflect yun sa pagkatao mo kung ano yung nararamdaman mo sa ibang tao. Na nai-insecure ka, may kulang sa'yo. Kaya ilabas mo yan. Paano daw? Ilabas mo, ipakipag-usap mo sa mga magulang mo kasi wala namang ibang makakasagot niyan at makakaayos sa'yo kundi sila lang. Kasi sa kanila ka may tampo Hindi naman kasalanan ng ate mo. Diba? Baka may reasons yung mga magulang mo kaya mas binibigyan siya ng special attention. You have to remember, Mitch, yung sinabi kanina sa comment, I agree on that, na ikaw, kasama mo yung kadugo mong mga magulang mo. Pag nagsabi ka ng feelings sa kanila at sabihin mo na kailangan ko din po ng atensyon, madali nilang maibibigay yun sa'yo pag nag-usap kayo. Pero siya, madali ba niyang mahahanap ang mga magulang niya na nawalay sa kanya? At kapag nahanap niya yun, magiging madali ba ang lahat na tatanggapin agad siya? Or, diba, ang daming years na natapon So kulang na kulang talaga siya sa pagmamahal. Kaya siguro pinupuno din ng mga magulang mo. Pero syempre, your feelings are always valid. Valid yan. Kapag naramdaman mo, walang mali dyan. You just have to let it out and to speak it out. Diba? Huwag ka lang magpakain sa inggit mo. Envy blinds men and makes it impossible for them to think clearly. Sincerely, Kara.